May napansin ka na ba na kahit anong pilit itago ng isang babae ang nararamdaman niya, may mga bagay pa ring kusang lumalabas? Isang tingin na tumatagal ng isang segundo higit sa normal. Isang ngiti na biglang nawawala kapag nahuli mo. Isang kilos na parang wala lang, pero may ibig sabihin. At dito madalas nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Akala mo gusto ka niya, pero friendly lang pala. Akala mo wala siyang pakialam, pero sa totoo lang, ikaw ang iniisip niya bago siya matulog. Ang tanong, marunong ka bang magbasa ng senyales? O ilang beses ka nang naniwala sa sariling assumption mo? Dahil ito ang realidad, hindi lahat ng babae aamin ng diretso. Hindi lahat magsasabi ng gusto kita. Pero halos lahat nag-iiwan ng bakas. At kung marunong kang tumingin sa tamang detalye, hindi mo na kailangang manghula. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga senyales na hindi kayang itago ng isang babae kapag may tunay siyang pagtingin sa'yo. Pagkatapos nito, hindi ka na malilito kung biro lang ba ang kilos niya o may lalim na hindi niya masabi. Makinig ka ng mabuti. Dahil minsan, ang totoo, hindi sinasabi, ipinapakita. Unawain mo muna ito, bro. Hindi lahat ng babae diretsong umaamin kapag may gusto sila. At hindi dahil wala silang lakas ng loob. Mas madalas, dahil mas komplikado ang emosyon nila kaysa sa iniisip mo. May mga babaeng nahihiya, takot mapahiya, takot ma-reject. May iba naman na ayaw maging masyadong obvious. Ayaw nilang magmukhang desperado o madaling makuha. Gusto nilang panatilihin ang misteryo. At minsan, sinusubok ka nila, hindi para paglaruan ka, kundi para makita kung observant ka, kung marunong kang magbasa ng sitwasyon, kung may emotional intelligence ka pa o puro salita lang. Dahil para sa maraming babae, ang pag-amin ay risk. At hindi sila basta-basta tumataya kung hindi sila sigurado. Pero ito ang hindi nila kayang kontrolin. Kahit pigilan nila ang bibig nila, ang kilos at katawan nila ang nagsasabi ng totoo. Ang mata, ang tono ng boses, ang paraan ng paglapit. At kapag natutunan mong makita ang pattern sa likod ng mga ito, hindi ka na malilito kung friendly lang ba siya o may lalim ang nararamdaman niya na hindi niya masabi. Sa mga susunod na minuto, isimulan na nating himayin ang mga senyales na yon malinaw, praktikal at walang hulaan. At kung gusto mong mas maintindihan hindi lang ang mga senyales ng babae, kundi pati ang mas malalim na psychology sa likod ng attraction, relasyon at respeto, dito natin pag-uusapan yan ng walang drama at walang ilusyon. Dito sa aral mula sa Stoicism, hindi lang tayo tumitingin sa kilos ng iba. Mas mahalaga, tinuturo natin kung paano kontrolin ang sarili nating emosyon, paano maging kalmado sa gitna ng uncertainty, at paano bumuo ng tunay na masculine discipline. Dahil tandaan mo, hindi sapat na marunong kang magbasa ng senyales. Mas mahalaga na marunong kang humawak ng sarili mo. Kung gusto mong maging lalaking hindi madaling matinag, hindi dependent sa validation, at may malinaw na direksyon sa buhay, mag-subscribe ka na sa aral mula sa Stoicism. Dahil dito, hindi lang attraction ang pinag-uusapan, karakter ang pinubuo. Unang, senyales. Iba ang tingin niya sa'yo. Hindi ito yung titig na parang may galit. Hindi rin ito yung normal na tingin na ibinibigay niya sa lahat. Mas tumatagal ng kaunti. May halong curiosity. Minsan, may kasamang maliit ng ngiti na parang hindi niya namamalayan. At ang pinaka-obvious, kapag nahuli mo siyang nakatingin, bigla siyang iiwas. Harang walang nangyari. Parang hindi siya ang nakatingin, ilang segundo ang nakalipas. Pero tandaan mo ito, ang mata, ang isa sa pinakamahirap kontrolin na parte ng katawan. Pwede mong kontrolin ang salita mo, pwede mong pigilan ang pag-amin. Pero ang instinct na tumingin sa taong gusto mo, halos automatic yan. Kapag may gusto ang babae, natural na hinahanap ng mata niya ang presensya mo. Hindi niya kailangang kausapin ka. Minsan sapat na sa kanya na makita ka lang.
Kaya kung napapansin mong mas madalas niyang hinahanap ang mata mo kaysa sa iba, at may kakaibang lalim ang titig niya kapag nagtatama ang mga mata ninyo, malaking senyales yan. Lawang senyales. Nagbabago ang kilos niya kapag andiyan ka. Ang babaeng walang pakialam, steady lang ang galaw. Pero kapag gusto ka niya, mapapansin mong bigla siyang nagiging conscious. Inaayos ang buhok, inaayos ang damit, tinutuwid ang upo o postura. Minsan parang maliit na bagay lang, pero hindi yan aksidente. Dahil bago pa magsalita ang bibig, ang katawan na ang unang umaamin. At kapag ginagawa niya ito tuwing nasa paligid ka, isa lang ang ibig sabihin niyan, gusto niyang maging presentable sa paningin mo. Ikatlong senyales, hinahanap ka niya, pero hindi halata. Kapag nasa grupo kayo, pansinin mo. Kahit maraming tao, lagi siyang may paraan para mapalapit sa'yo. Hindi man siya didikit ng obvious, pero may mga extra ballpen moments. May simpleng tanong. May maliit na dahilan para makausap ka. Ang babaeng walang interest, hindi mag-e-effort. Hindi siya gagawa ng paraan. Pero ang babaeng may gusto, kahit maliit na pagkakataon lang, gagawin niya yan para magkaroon ng koneksyon sa'yo. Ika-4 na senyales, iba ang tawa niya kapag ikaw ang kasama. Oo, tumatawa siya sa iba. Pero kapag ikaw ang nagsalita, may kakaiba. Mas totoo. Mas malakas. Minsan kahit hindi naman ganun ka-funny ang sinabi mo. At alam mo kung bakit. Dahil mahirap i-fake ang genuine na tawa. Kapag may gusto ang babae, mas nagiging open siya sa'yo. Mas lumalabas ang natural niyang reaksyon. Kaya tandaan mo ito, kapag ikaw ang dahilan ng tawa niya, may ibig sabihin yan. Ika-5 senyales, ginagaya niya ang kilos mo. Sa psychology, may tinatawag na mirroring. Kapag attracted tayo sa isang tao, hindi natin namamalayan na ginagaya natin ang galaw niya. Kung nakasandal ka, maya-maya nakasandal din siya. Kung hinawakan mo ang mesa, ilang segundo lang gagawin din niya. Pati tono ng boses o paraan ng pagtawa, minsan nagiging magkahawig. At ang mahalaga rito, hindi ito sinasadya. Automatic itong nangyayari kapag may connection. Hindi ito scripted. Hindi ito planado. Natural response ito ng katawan kapag komportable at interesado siya sa'yo. Kaya kung napapansin mong madalas kayong magkapareho ng kilos nang hindi pinag-uusapan, hindi yan coincidence kapag paulit-ulit. Ngayon, sandali lang. Reality check tayo. Oo, posible na coincidence ang isa o 2 senyales. Pero kapag paulit-ulit mong napapansin ang parehong kilos, hindi na yan basta aksidente. Pattern na yan. May tropa ako noon na nalilito. Sabi niya, "Bro, hindi ko alam kung may gusto pa siya sa akin." Hindi naman siya umaamin. Tinanong ko siya, "Nagchat-chat pa kahit walang malinaw na dahilan?" "Oo." "Tumatagal pa ang usapan kahit simpleng topic lang?" "Oo." "Sobrang tawa pa sa jokes mo kahit hindi naman ganun ka-funny?" "Oo rin." Doon ko sinabi sa kanya, "Pre, hindi na tanong kung gusto ka niya o hindi. Ang mas mahalagang tanong, handa ka ba? Dahil minsan, di confirmation ang kulang, kundi lakas ng loob at emotional readiness. At tandaan mo, 5 pa lang ito." Ika-6 na senyales. Interesado siya sa mundo mo. Bigla siyang nagiging curious sa mga bagay na dati wala naman siyang pakialam. Yung paborito mong sport. Yung banda na pinapakinggan mo. Yung hobby na ikaw lang ang passionate. Hindi dahil bigla niya ring naging trip, kundi dahil gusto niyang makahanap ng koneksyon sa'yo. Kapag may gusto ang babae, natural na gusto niyang maintindihan ang mundo ng lalaking gusto niya. Unti-unti siyang pumapasok doon, hindi pilit, kundi dahil interesado siya sa kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Ika-7 senyales. Hinahanap niya ang opinyon mo. Okay ba to? Anong tingin mo? Bagay ba sa akin? Sa ibabaw, parang simpleng tanong lang.
Pero sa ilalim, may mas malalim na ibig sabihin. Kapag gusto ka ng babae, mahalaga sa kanya kung paano mo siya nakikita. Ang validation mo nagiging espesyal. Hindi ito weakness. Hindi rin ito kawalan ng sariling isip. Ito ay subconscious na paraan ng paglapit. Paraan para makita kung may halaga ba ang tingin mo sa kanya at kung may halaga siya sa iyo. Ikawalong senyales. Nagiging protective siya sa koneksyon ninyo. Pansinin mo ang reaksyon niya kapag may ibang babaeng lumalapit sa iyo. Bigla ba siyang tumatahimik? May awkward na ngiti? Nagbabago ang tono ng boses? Hindi niya aaminin na nagsiselos siya. Minsan, itatanggi pa niya. Pero ang totoo, kapag may halaga ka sa kanya, may konting kurot yan sa loob. Dahil magkaiba ang indifference sa interest. Ang babaeng walang pakialam, walang reaksyon. Pero ang babaeng may nararamdaman. May subtle na pagbabago. Ikasiyam na senyales. Hinahanap niya ang oras mo. Free ka ba mamaya? Anong ginagawa mo bukas? Mukhang simpleng tanong. Pero hindi naman talaga tungkol sa activity ang gusto niyang malaman. Ang mahalaga sa kanya, ikaw. Kapag gusto ka ng babae, gagawa siya ng paraan para maging parte ng schedule mo. Kahit busy pa yan, may space kang makukuha. Dahil sa huli, hindi oras ang hinahanap niya, kundi pagkakataon na makasama ka. Ika-10 senyales, maliliit na gestures ng affection. Hindi ito ang grandeng effort, hindi ito dramatic confession. Minsan, simpleng pag-abot ng tubig. Pag-alala kung kumain ka na. Tabi ng upuan para sa'yo. O pag-check kung nakauwi ka ng maayos. Maliit na bagay, pero hindi minsanan, paulit-ulit. At dito mo makikita ang totoo dahil ang tunay na intensyon hindi nasusukat sa isang sweet na moment, kundi sa consistency ng kilos. Pwedeng magsabi ng kahit ano ang isang tao. Pero kapag consistent ang pag-aalaga at pag-prioritize sa'yo, ibig sabihin yan. Tandaan mo, consistency ang pinakamalinaw na senyales ng totoong intent. Ngayon, dito tayo mag-iingat. Dahil ang mga senyales na ito ay impormasyon lang, hindi ito validation ng halaga mo bilang lalaki. Magkaiba yun. Oo, masarap sa pakiramdam na may gusto sa'yo. Pero kapag dun mo ipinatay ang confidence mo, dun nagsisimula ang pagiging needy. Tunay na stoic na lalaki, marunong tumanggap ng impormasyon. Nakikita niya ang mga senyales. Ina-appreciate niya. Pero hindi siya umaasa rito para maramdaman na may value siya. Dahil ang value niya hindi galing sa atensyon ng babae. Galing ito sa disiplina, direksyon, at control sa sarili. Kaya tandaan mo ito, kung gusto ka niya, darating siya. Kung hindi, buo ka pa rin. At kapag buo ka, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka naghahabol, nanatili kang kalmado kahit ano pa ang resulta. May kilala akong lalaki noon, lahat ng senyales nandoon. Hinahanap siya, pinagtatawanan ng jokes niya, laging may effort ang babae para makasama siya. Sigurado na siya, kampante na siya, pero unti-unti nawala ang interes ng babae. Bakit? Dahil habang lumalakas ang atensyon, lalo rin siyang naging dependent dito. Lahat ng kilos niya nakapase na sa reaksyon ng babae. Kapag hindi agad nag-reply, nag-overthink. Kapag hindi sweet, nagpapanik. Nawala ang direksyon niya. Nawala ang sariling focus. At tandaan mo, ito attraction fades when respect fades. Kapag nakita ng babae na ang emosyon mo nakatali na sa kanya, dun humihina ang dating mo. Paano mo gagamitin ang mga senyales na ito ng tama? 3 bagay. Una, huwag mong gawing laro ang mga senyales. Hindi ito competition. Hindi ito mind game. Pangalawa, gamitin mo ito bilang oportunidad, hindi obsession. Kung may pattern, pwede mong palalimin ang koneksyon. Pero steady lang. Hindi desperado. Pangatlo, tanggapin mo kung mali ang pasa mo. Walang ego damage. Hindi lahat ng connection para sa'yo. At hindi nababawasan ang halaga mo kapag hindi nag-work.
stoic na lalaki, marunong magbasa. Pero mas marunong siyang manatiling buo kahit ano ang resulta.